Alright, sa mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Good morning po church. Good morning po sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa amin. Magmula po dyan sa ating Facebook Live. Good morning po sa inyo pong lahat. Good morning po sa lahat po ng mga nanonood sa atin and also sa mga mission churches po natin. And also sa ating mahal na pastor, isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat at welcome po dito po sa paborito niyong programang Impormasyong Pangkalusugan, our very own health program ng CBBC CSI. Kaya salamat po sa Panginoon na tayo po muli ay nagsama-sama upang muli matuto ng karagdagang impormasyon lalong-lalo na sa ating kalusugan. Again, good morning po sa inyo pong lahat at hindi ko napapatagalin pa at iwe-welcome po na po ang aking pinakamagandang host for this morning. Walang iba kundi si Doc Julie Castro. Good morning po. Magandang umaga po at Sir Conrad at Good morning, ma'am. Good morning. magandang umaga at masayang umaga po sa inyong lahat. Yes, Oo. masayang umaga, masayang umaga. Batiin na natin agad ang mga taga-North, South East, and West corners ng ating simbahan. Hello. at sa mga nagwagwapuhang mga area leaders. Yan, hello. Hello Oo. po sa inyo pong lahat. Teka, nalilimutan ko ang pastor. Yan. Ang ating gwapong-gwapong pastor. Yon, Pastor Oo. Hill. Hello po. Good morning. Ang ganda ng pinag-uusapan namin ni Conrad. At Parang ayaw na namin mag-programa, mga kapatid. oo, Usap muna kami. Kailangan lang natin ng panalangin, masinsinang panalangin. Alright, oo. Pero kaya na Nire-reveal kasi ng Panginoon yan, mami. Oo, Hindi naman ano yan. Kaya na ng pastor yan. Yon, oo. Sabi nga ng Anyway. Apo Bay kaya na ng pastor yan. Oo. Oo. Biro Shoutout mo na, ma'am, yung mga nanonood sa atin, no? Nakikita mo ba? Sino ba yan? Ma'am Belia Quiñones. Yon, Ma'am Linda Quiñones. Taas-taas na. Yan, si Ma'am Elaine Rose de la Cruz. Ayan. Sinashtag pa yung aming area. Shoutout pala sa aming area. Central East Family. So, Ayan. kilala mo siya? Opo. Hindi ko siya kilala eh. Yeah, shoutout mo na area mo, ma'am. Binabati ko ang Central South Yun. family. Yan, oo. Hello. Hello, Sir Gerard, Sir Ma'am Rhea, Yun. Ma'am Ampig, Cecil Ampig, Cyril Ampig, Yan. Gina Beduya, Si, yung Bouncit, si Chris Capote. Kapote, oo, Ampig. at Ayan. si Ma'am Ellen. Sa iyo ba si Ma'am Ellen? Oo, Ma'am Ayan, Ma'am Ellen Ellen Hermosura. Hermosura. Ayan, nanonood po siya. Ma'am Biring Galindo. Juanita Aquario. Good morning. Okay. Ma'am Merly Nangkil. Oo. Ayan. Uy, congratulations ulit kay Ma'am Genevieve Gaa. Kay Ayan. Piety Faith. Yeah, Piety. Piety ba yan? Piety. Piety Faith. Yan. Maylin Cosare, shout out. Siyempre, walang sawang shout out sa Rollins Marketplace. Yan. Oo. Huwag niyong kakalimutan ang Rollins Yan. Marketplace. Order lang kayo At sa siyempre nila. ang Hairmate Salon. Oo. Yun. At Kay Ma'am Carmen Palma. Ayan, good morning po Ma'am Carmen Palma. Ayan, sa lahat po ng mga sumusubaybay, medyo busy sila ngayong araw na ito. Talagang nagtatrabaho sila sa kanilang mga areas batiin ngayon. ko rin ang Matikas 2010. Yun, Class Matikas and also sa aking class ministers. Shout out po sa inyong lahat dyan. At binabati ko rin ang lahat ng mga taga-Apobay. Yeah. Phase 1. Yan, phase 1. Oo. Ayan. Oo. Alam ko maraming nanonood eh. Oo. Nahihiya lang sila. Oo. Hello, Kasi hello marami po. rin akong kaibigan dito sa mga taga-Apobay. Yun. Si At, Ma'am Nilda Osiel. Ayan, Ma'am Nilda Osiel. Happy watching. Good morning daw. Good morning everyone. Oo. At siyempre sa lahat ng peacemakers. Oo, peacemakers, class peacemakers. Shout out po sa inyo. The faithful one. Oh, yeah. Tama. Oo. Yung mga class committed. Sa kaya mga class committed na yan, no? Soon to be class committed. Wala pa sila. Hindi pa sila nagpaparamdam ngayon. Wala pa yung mga ganyan. Oo nga. Class committed. Si Sir Ivan Mongoso, wala pa dito. Sino pa ba yung mga nandito class committed? Yung mga Rosalinda Calara. Ayan, oo. Yung, Rosalinda Calara.
Emily Fernandez. Doc Emily Fernandez. Yung Greg Agpoon. Oo. Mayet Daet. Yan, oo. Siyempre. At si Sir Rudy Daep. Yan, hello po. Okay, sino pa? Yung John Factor. Ano ba siya? Graduating ba yun si Jan? Hindi, alam ko third year pa lang yata third si Jan, oo. Okay. Ayan, shout out kay Ma'am Cecil Kaasi. Ayan, hello po Ma'am Hello. Cecil Kaasi. Good morning po sa ating lahat. At taga Makati Central pala si Ma'am Nilda Osiel. Yan, Okay. good morning po. Kay Ma'am Leslie Karangian, nanonood na siya ngayon, Ma'am. Okay. Yan. Sabi Oo, niya, kasi good morning everyone, class Ay, peacemakers. dalawa na ang peacemaker. Oo, ayan. Ma'am Gemma Krampatanta, good morning po Doc Julie and Sir Conrad. Ayan. At hello din kay Rio. Sabi ni Ma'am Linda Quiñones, committed pa daw sa Bible notes. Oh, Yan. okay. Sige lang. Shoutout muna natin yung mga sponsors natin tulad ni Sir Tito. Sir Tito Hermida, kung gusto niyo po ng napakasarap na hopya, ayan, order lang kayo kay Sir Tito Hermida. Tipas hopya po ang kanyang binebenta. Munggo, ube, ano pa ba yung mga ano niyan? Yung Leche. leche. Oh. Basta may deleche yun. Oo. Oo, yan. Sarap ng mga hopya ni Sir Tito. Meron pa nga yan, pineapple eh. Oo, di ba? pineapple. Saka May yung, pineapple pa yun, nagulat ako. yung green. Ano yun? Munggo. Hindi. Masarap na ano yun eh. Na may... Basta yun na yun. Basta yun na yun. Oo. Pandan. Yan, uy, sarap nun na Oo. pandan. May ube na, may pandan pa. Order lang kayo kay Sir Tito, mga kapatid. May kita niyo yan, madalas pag after the service, nag-iikot-ikot yan. Oo, kaya order lang kayo kay Sir Tito. Ang mura po. Oo. Kaya kung kayo, din sinasabi ko po sa inyo, kung may sari-sari store po kayo, sa kanya na po kayo umorder. Yan, oo. Kung meron man kayong mga paninda dyan, maganda kayo po ay umorder dyan kay Sir Tito Hermida. Malay natin, baka yung Rollins Marketplace or kaya yung Hairmate Salon habang siya ay nagugupit. Ma'am, bili ka muna ng ano, di ba? Yan ang mga, Nasa diskarte lang ng mga ano yan eh. Yan. Ng mga CEO. Correct. Tama yan. Good morning din kay Ma'am Hana Garino. Sabi po dito ni Ma'am Leslie, yes, napakasarap na hopia de leche ni Sir Tito. Ana, nasa si Koy Koy. Yan. Sabi niya manonood siya eh. Bakit wala pa? Yun lang, oo. Oo. Baka sa same gadget na sila. Nagbilin sa akin ng mga Baptist builders. Builders. Ewan ko kung nasaan na. Oo, tulad nila Sir Nasa Richard. Oo. Parang ano, mahigpit daw si ano ngayon eh. Foreman. Si Foreman, oo. Mahigpit si Por. Oo, si Por. Kaya ano muna, focus muna sa trabaho. Oo. Minsan kasi, Saka comment ano kasi kayo ng comment, di kayo natutuwa. Kaya sabi nga, Makinig lang kayo, huwag na kayo mag-comment kasi. oo. Oo. Siyempre, batiin din natin si Sir Gaan. Ay, oo. Congratulations. Sino yung nandito kahapon? Sir Gomer. Sir Gomer at si, Nakarating ka na ba dyan? si Sir Gomer saka si Sir Pastor RJ. Pastor RJ. Yan. Oo. Nakabili na ba? Hindi ko po alam. Hindi ko po sure. Ewan ko kung naiuwi na yung bagong Toyota Innova. Wow. Praise the Lord. Hello po kay Ma'am Michelle Baque. All the way from ano yan? Caloocan. Kaibigan mo, Jeffrey Onsat. Yes, Sir Jeffrey Onsat. Shout out sa Northeast family. Yan. Jeffrey Onsat. Hello po. Etong babae nandito. Northeast din yan. Northeast yan. Okay. Ano ba Oo. pangalan nito? Bia. Oh. Ayan. Ma'am Lydia Fusin. Hello po, Ma'am Nanonood Lydia. rin si John Kilayko. Hello, Ay, oo. John. Oo. Hello po kay Sir Randy Dingding. Yan, sa Si kanyang... Lydia Pusin. Nabanggit mo na ba yan? Oo. Okay. Ma'am Lydia Fusin. Hello po, good morning po. Sige, Sige, tawagin na natin. tawagin na natin ang ating tagapagsalita para makabati rin siya sa mga live viewers natin. Let's all welcome ang ating tagapagsalita. Walang iba kundi si Doc Eugene Mendoza. Good morning po. Good morning po, Doc Eugene. Welcome po ulit sa ating programa.
Yan, alright. Shoutout sa lahat po ng mga kitchen staff na nandito. Ayan, hello po sa inyo pong lahat dyan. Kung sino man kayo na nandyan, sila Ma'am Benice, Estolonio, sino ba yung mga nandyan? Joby Joby, yan, Gonzaga, Gonzaga, si Joshua Nolias, yan. Joshua, saka yung isa yung may salamin? Hindi. Huwag na natin batiin niya, masakit ang paan niya. Ayan, hello po, Sir JV Oribelo. O yan, hello po, Sir JV Oribelo. Magandang tanghali po sa inyo pong lahat. And also, kay Sir Cesar Dejos, nandito na siya. Nunod na si Sir Cesar. Yan, di ba? Oo. Yan, no. Shoutout sa STC 01. Yon. Yeah, Doc Eugene, bati ka na sa mga live viewers natin. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. At maraming salamat po muli. Magkita-kita tayo sa Facebook. Sana lahat po kayo ay malusog. Yun, oo. Yan, tama po yun. Shoutout din kay Sir John Harold Bigornia. Uy, parang reporter yun ah. Parang ngayon ko lang na ano yan. Oo, Taga saan parang- ka, iho? Oo, parang PSS student siya, ma'am. Ay, yun, naka-PSS uniform siya eh. Okay. Kaano-ano mo si Doris Bigornia? Oo. si, di ba yung naalala ko, yung reporter na yun, si Doris Bigornia. O, malay natin, ano pala niya yun, tita niya or ano. O, yan. Si Ma'am Blessy Jeronimo, shoutout po sa inyo at kay Ma'am Cecil Gabriel. Good morning. Saka Good yung morning baby po. niya, di ba? Ni Blessing. Ay, oo, congratulations Ba't di pala. natin Kaya, tinatanong ang pangalan ng kanyang baby? shoutout naman yung baby mo, Ma'am Blessy Jeronimo. Ayan. Anong pangalan ng baby? Babae ba to? Lalaki. Lalaki. Alright. Rosario La Union. Yun. Mga Oo. taga Eser, Eser Roland. Oo. sa aking mista. Oo. Yan. Sabi ni Sir Cesar Dejos dito, malapit na daw po ang kanilang fellowship. O ma'am, malapit na daw yung fellowship niyo. Parang nagpaparinig ka kay Doc Eugene. Doc Eugene kaya nagpaparinig. Sige, hayaan mo ako sa makaabot kay Doc Eugene. Magandang umaga, Sir Cesar Dejos. Yan Oo. ang avid follower ng IP. Oo naman. Ay, maganda yung pangalan, no, Doc? John Isaiah. Jan. Ayun ba? John Isaiah po. Yun. Ay, saya Amen. na lang. Huwag na yung mga dyan na yan. Bakit? Okay naman yung John, ah. Ay, syempre. Kasi si John, dito si John. Hindi, kasi baka hindi daw tumangkad. Okay naman ang John. Oo, kaya, congratulations po ulit, Ma'am Blessy, ah. At sa inyong baby boy. Also, congratulations din kila Ma'am Genevieve Gaa. Ayan. And also kay Sir Christian Gaa. Okay, sige. At tuloy-tuloy na tayo mga kapatid. At alam ko naman, napakaganda ng natin, talakay natin patungkol po dito sa stomach flu po na ito. Alright, so prayerfully na matapos natin yung topic natin for this morning. And I do believe na ito po yung nagiging blessing po para po sa inyo. Okay, sige po. Doc Eugene, alam ko natapos tayo doon sa sa risk factors, complication, prevention. Yung na tayo, yung... Hindi, parang prevention eh. Eto na, yung self-care na tayo, ma'am. Ah, Ayan, self-care na tayo. Yun. Sige po, ma'am. Mga Sige. pwede nating gawin. Bago po ang lahat, maraming salamat po sa lahat po na nag-good morning po sa akin ngayong umaga. Hindi ko na mabasa po. Hindi mo na mabasa umaga yan, rin Doc? po sa inyo. Hindi mo na mabasa yan pag ganyan kaliit. Hindi na. Hindi. Okay. Belia. Sige Si po. Ma'am Belia, si Ma'am Linda, si Ma'am Gemma, si Ma'am Nilda, si Ma'am Blessy, si Ma'am Joy, si Yan, Sir Ma'am Joyce Cesar. Solonyo. Magandang umaga po. Yung hindi ko nabanggit, hindi ko po nabasa. Okay, sige po. At tuloy natin yung discussion natin patungkol sa self-care naman ng merong stomach flu. Ayan. Self-care. So, ibig sabihin, kayo na po. Self nga po eh. Pag-iingat sa sarili. So,
Pag gastroenteritis, usually with yung vomiting at saka pagdudumi ng malambot or loose. So let your stomach settle or pahingain mo yung inyong bituka. Yun. Stop eating solid foods for a few hours kasi stress na po yung inyong bituka. So, pahingain mo siya. Lalo na pag solid food, edi mas mahirap po niyang gilingin o i-digest. Kaya sa mga bata, usually sa mga bata, ay huwag niyong ipilit po yung gatas pa. Kung nagba-bottle feeding kayo or breastfeeding, pahingain niyo po. Kaya nga po, more advisable na kung yung mga sanggol ay dalhin niyo sa ospital kasi isusuka niya lang po yung ipapainom o papadede, kagaya ng electrolytes. Ganon din po sa ating mga matatanda. Dahil sa takot nyo na maubusan kayo ng tubig o electrolytes, dumi ng dumi, pero suka naman ng suka, better yet, pahingain nyo po yung inyong bituka. At meron pong sinasabi na brat diet. Brat diet, siguro mayroon diyang susunod, para kung yung pangpahinga, yung madali pong matunaw. At saka syempre po, dahil stress po yung inyong bituka, ay huwag na kayong uminom ng soft drink pa, ng kape, ng tsaa. Although meron nagsasabi na okay ang tsaa, pero yung turmeric kasi merong calming property po yon. Pero hindi po siya dapat malamig, dapat maligamgam. Kasi may soothing effect din po yung maligamgam. Marerelax po yung muscles po ng stomach. So, recently lang, nung linggo, halatang hindi nakikinig kasi tatanungin sa akin, nagtatai daw siya anong gagawin. Yun. Sayang. Parang sabi ko na nga ba, hindi nakikinig talaga ever. Sayang naman yun, no? Ay, sayang naman yung dinidiscuss po natin dito. Kaya tayo nagdi-discuss dito para matuto tayo. Oh, di Tama. ba? Kaya kung itong mga simpleng paraan na to, hindi naman kailangan maging nurse ka o doktor ka. Ito, simple lamang po mga logical o practical pamamaraan para makatulong po kung kayo po ay meron pong gastroenteritis. O kagaya nga niyan, try sucking on ice chips. Pwede po ito. Or taking small sips of water often. Pero, di ba sabi ko kanina, better yet to drink warm water kung gusto nyo marami. Pero itong try sucking on ice chips, para lamang po hindi kayong masuka. Pero, hindi yung madamihan. Pag gawin nyo lang pong parang try sucking nga po yung sinisip-sip mo lang na pakunti-konti. Or small sips of water kung hindi nyo matolerate. Ang sinasabi ko yung warm water, yung natotolerate nyo. Kasi nga, sabi nga natin, pahingain natin. So, paunti-unti. Hindi yung feeling mo nagugutom ka, ay sige. Sabi na naman dito, you might also try drinking clear soda. Pero ano po yung soda na sinasabi? Yung may mga electrolytes nga po ito. Kasi, sige, tapusin ko na lang po ulit. You might also try drinking clear soda, clear broths, or non-caffeinated sports drinks. In some cases, you can try oral rehydration solutions. Drink plenty of liquid every day, taking small, frequent sips. Ito yung mayroon po kasing mga commercialized soda na ngayon na may electrolytes. Kaya po medyo yung convincing po ito kasi meron pong nitric acid or citric acid na pag ininom mo, parang may yung soft drinks din, meron pareho silang may citric acid na parang may spirit na sinabi nila. Na parang meron kayong feeling of relief pagka nakakainom po kayo nito. Pero not all persons can tolerate this. Kaya case-to-case basis po ito. Hindi po kayo sanay, huwag niyong ipilit. Pero yung mga sanay na, kagaya ng mga
marathoners, yung mga cyclist, yung mga yon, basketballista, iniinom nila yan kasi sabi nga nila, merong parang espiritu. Pero yung mga soft drinks kasi, sugar lang yun eh, na it may aggravate yung kung meron po kayong pagtatay. Sobra-sobra kasing sugar yung mga bottle drinks or basta yung mga commercial soda po na yan. Yeah. So, kaya piliin nyo pa rin kung ano po yung mabisa pa rin o pinakamabuti yung oral rehydration solutions. Kasi Tama. yan ay formulated na, yung na-titrate na gaano kadami ng sodium, gaano kadami ng chloride. Ilalagay nyo na lang sa tubig, iinumin nyo na lang. Kasi may nagtanong din, pwede ba yung buko juice? Kulang po yon. Kulang pa rin po yon. Kulang pa rin sa electrolytes. Kaya mas maganda yung mga formulated oral rehydration solutions kasi ilalagay mo na lang sa tubig. Sa mga bata, meron mga flavored na yan na directly pwede na nilang sipsipin doon sa straw. Para ma-tetra pack din na talagang formulated po para sa mga bata. Para lang po maakit mo yung bata na inumin. Kasi maliban sa may kulay, may flavor, akala niya soft drinks or juice yung iniinom niya. Kung mga maseselan pa rin po, ihalo nyo rin sa gatas po nila. Kaya lang, this time, yung mga bata, hindi mo pwedeng sabihin na ubusin nyo yan. Siyempre, mas appealing yung medyo malamig-lamig. Pero hindi naman kailangan frozen. So, magagaling naman yung mga manufacturers na gumawa po nito. Siyempre, hindi naman basta-basta yung highly recommended naman kasi marami rin pong mga fake na po ngayon para sasabihin lang na for oral rehydration, ay hindi naman. Tignan nyo palagi yung components or contents po nung bibili nyo. Much more so, mas mabuti kung recommended po ng pediatrician or yung family doctor nyo po. Okay? Ayun. Meron yun talaga, ma'am, yung parang ano na siya, yung Tetra Pak na. Oo, no parang iistrohan ng bata. Parang ano talaga, parang inumin ng juice. Sinubukan ko nga rin tikman. Masarap naman. Masarap naman din. Masarap. Pero mas yung maganda yung sabi ni Doc Eugene, maganda yung palamigin. Oo. Pag hindi talaga malamig, medyo Hindi naman masarap. hindi kaaya-aya talaga inumin. Pero diyan ko nalin lang si Simeon noon last time nung siya ay nagdudumi ng basa. Sabi niya, ayaw niyang inumin yung yung normal na na Pedialyte Yung isa, yung medyo naka-Tetra Pak, yun yung ininom niya. Ease back into eating. As you're able, you can return to eating your normal diet. You might find that you can eat bland, easy to digest foods at first, such as soda crackers, soup, oats, noodles, bananas, and rice. Stop eating if your nausea returns. Siyempre, kung nakaka-tolerate na po kayo, ay unti-unti, dahan-dahan, kakain kayo ng mga pagkain na bland. Easy to digest foods at first. Kagaya ng mga crackers, yung mga sinabawan, soup, meron ding commercially available. Pero kung kaya nyo magluto, ay mas maganda. Yung oats, pero ang Pilipino, hindi naman sila oat lovers. Mahirap mong isasabihin. Di maglugaw ng kanin. O, yung noodles, depende rin sa noodles kasi meron talagang may sobrang alat. No. Kaya kayo po yung mamimili. Yung bananas, isa ring bland kasi yan. Pero mas advisable po yung latundan kasi mas mataas po yung potassium content po niya. Ito na naman yung sasabihin nila. Hindi ako kakain ng latundan kasi nakakatibi. That's a wrong, ano ba tawag yun? Yung
maling nakaugalian pa, yung wrong notion or wrong belief. Pag nagdudumi po kayo, pinapakain kayo ng latundan kasi lumalabas din po yung potassium, isa sa mga electrolyte na kailangan natin. Mataas ang content po ng latundan over yung lakatan. Oh. Mas marami ang sugar niya. Natural, mas matamis siya, di ba? Hindi naman kailangan yung i-taste. I-taste test, mas matamis talaga yung lakatan kaysa yung latundan. Hindi po siya nakakatibi. Nakakatulong po siya para tumaas po yung potassium niya kasi mataas po yung potassium content po niya. And of course, yung rice. Kaya nga yung brat diet, bread, rice, yung tea. Meron pong mga yung may tea na may chamomile or yung turmeric. Turmeric. May calming effect po siya. Kahit po yung mga hyperacidic, maganda po yung turmeric. At kasi ako mismo ay merong kakaibang sakit. Yung lemon, di ba pag tinikman nyo hindi naman masarap? Hindi kung direct sa dila nyo na pinagyan nyo po yung lemon, ay hindi masarap. Pero ihalo nyo sa pagkain nyo or kahit sa beverages nyo, may alkaline properties po siya. Oh. Kaya kung mapapansin nyo, hindi siya mag-aggravate yung pananakit po ng sikmura nyo. Kasi alkaline daw siya. Noong una, hindi ako naniniwala. Pero ako mismo nakasubok. Palagi akong may lemon. Kahit na anong luto, basta lalagyan ko siya ng lemon. Yung iba kasi, kung ano yung narinig sa kapitbahay, ay sige, gawin ko. Pero, sabi ko nga, hindi tayo pare-pareho. Kaya lang, pag sinubukan nyo pong kumain at na-trigger ulit yung inyong bituka, magiging spastic siya ulit, ay pwede po kayong masuka, itigil nyo muna. Kaya lahat po ito ay dahan-dahan lang, hindi yung pagbiglaan. Sabi nga, pahingain po muna yung ating bituka, wag biglain. So kapag kumain ay small, frequent, or in moderation. Everything more than enough ay hindi naman po tama. Kaya piliin niyo po 'yon, dahan-dahan lamang po. Tama. Kasi minsan ma'am nakakaramdam kasi sila syempre nagutom or nanghina tapos parang yung pag-feeling na nila na pwede na silang kumain. Talagang o-order na ng kung ano-ano yan. Saka uupakan. Talagang dadakmain niya na lahat yan kahit ano dyan. Siyempre, ikaw ba naman, nagdumi ng madami. Tapos nakakaramdam ka na ng gutom. Tapos pagkakain mo, hindi sumakit. So, yun yung paalala ni Doc Eugene na ano lang, easy lang. Unti-untiin mo pa rin. Oo, siyempre, walang laman yan eh. Talagang halos na pagkakain mo, lumalabas agad. So, dahan-dahanin mo lang muna. Yung mga malalambot lang kayang agad. Huwag mo agad kainan ng steak. Huwag mo agad kainan ng mga burger or pizza. Oo. Ito, kasi merong itong kasunod eh. Ay, oo, yan. Ma'am. Avoid certain foods and substances until you feel better. Yan. These include caffeine. Kasi yung caffeine magpapataas ng hydrochloric acid secretion. Pareho sila ni alcohol, ni nicotine, and fatty or highly seasoned foods. Ito namang fatty or highly seasoned foods, mahirapan siyang tunawin at this time. So, wag nyo nga pong biglain. Lahat po itong caffeine, alcohol, and nicotine, sigarilyo po yan, ay nakaka-trigger ulit ng pag-secrete po ng maraming hydrochloric acid. Okay? Yun. Get plenty of rest. Siyempre, the illness and dehydration may have made you weak and tired. Totoo yan kasi maubusan ka ng electrolyte, lalo na yung potassium, it can paralyze you. Kaya madalas na natin naririnig na parang wala na akong lakas, di ko na kayang lumakad, di kayang bumangon, di ko kayang gumalaw. Yung pala,
hypokalemia lang po yun. Kulang po o bumaba masyado yung potassium sa katawan. So, ang magkukos po niyan ay temporary paralysis na kung yung mga severe, we have pregnant patients na dahil sa sobrang laki ng kanilang tiyan ay ang dahilan lamang po ay hypokalemia related sa diet ng buntis at hindi na makatayo. At yung iba, kung severe na po yung hypokalemia, titigil yung hininga. Kasi kailangan po yung potassium para sa muscular contraction. Kaya pati yung puso, may muscle din po yan, titigil po yan. So, very careful po kami sa mga buntis na there are patients na up to delivery, binibigyan po sila. Hindi na pwede yung oral, kundi dinadaan na po sa swero. Baliktad naman yung hyperkalemia. Sinasabi ko po ito kasi may danger din. Pag sinabi ng doktor na you can take kalium drules or pag kalium kasi potassium po yun, meron po siyang dosage na sasabihin sa inyo, tinatitrate ng doktor, binabagay kung sino yung pasyente niya, inumin nyo ng tama. Kasi pag sumobra, it can cause tachycardia or yung mabilis na tibok ng puso nyo na ina-avoid po ng doktor. Kaya po, pag binibigay na po through IV yung potassium, titrated po talaga siya at minomonitor pati yung heartbeat nyo. Okay? So, palagi nyo pong isipin, ano yung content ng oral rehydration, andun po lahat yun dapat kung mga formulated na ano. Kaya pinapakain po kayo ng mataas sa potassium. You can Google all the foods. Palagay ko na-discuss na rin ni Ma'am Seth yung ano yung mga foods high in kalium or potassium. Okay? Help your for infants and children. Help your child rehydrate. Give your child an oral rehydration solution available at pharmacies without a prescription. Over-the-counter po ito. So, talk to your doctor if you have questions about how to use it. So, ibig sabihin, in the middle of the night, ay kung nakikita nyo na kailangan nyo, pwede naman kayong magpabili. Huwag nyo nang ipagpabukas. Or iisipin nyo, wala naman akong pambayad sa doktor. Ang ibig kong sabihin, mas madaling i-manage ang problema kung na-detect nyo na mas maaga. So, huwag nyo nang ipagbabukas. At huwag nyo rin pong gawing dahilan wala kayong pampakonsulta. Kasi nga po itong rehydration solution ay over-the-counter products or drugs, OTC drugs, or no need to get a prescription from your doctor. Kaya lang, kung hindi kayo well aware or di kayo sanay na magbigay po nito, of course, you can always consult your doctor kung paano po gamitin ito. Although, sa lahat naman ng mga preparation, meron pong instruction, direction on how to take it. Pati yung mga mixture, kung kailangan nyo po ng mga mixture. Pero yung mga oral rehydration solution na to, ready to drink na po ito. Okay? Yeah. But of course, ang problema po sa mga bata, ay meron po talaga mga batang kahit na ay mahirap po silang pakainin. Mga picky, ay una't una, mapili sila maselan, di lalo na kung may sakit sila, iinumin mo ng bagong lasa. So, nasa galing ng mother. Kasi usually, yung mother naman, or yung guardian, or yung caregiver po ng bata kung wala po yung magulang. Kaya nasa art of communicating to your children, tsaka kung paano nyo po pinalaki o inalagaan, it will reflect pagka sila po ay may sakit. Okay? Totoo yan. Kasi kapag ayaw talagang uminom niyan, may hirapan din po kayo. Talagang Oo, hinahayaan. Kasi kawawa naman, iiyak.
paiyakin mo na. Basta Kaysa- gumaling siya. Kesa maswero. Okay, sa maswero. Wala kang nga pampakonsulta papaswero mo pa. Hindi naman sa pag-ano, pero we are just trying to be practical. So, sasabihin mo naman, may pera ka, huwag niyo akong sagutin ng ganun. Mm. Kasi madalas po naming naririnig. Wala po kasi kami, ano ba to? Dumiskarte. Yan Aha. ang sasabihin nila. Dumiskarte muna kasi kami, doktora, kasi wala kaming pampakonsulta. Marami pong government healthcare facilities na libre po kayo. Anytime ay dapat po kayong pumunta kung kailangan po nyong magpakonsulta. Hindi naman palaging lahat may bayad. Marami pong libre na po ngayon na pwede nyo pong puntahan. Minsan kasi, minsan nakakala ng mga tao ngayon, ma'am, kapag pumunta ka sa ospital, may bayad. Or ano. Yun nga, tulad nga sabi Doc Eugene, may mga libre na po ngayon. Pag pumunta ka, libreng consultation. Oo, Pag uwi mo pa, may gamot ka pa. libre laboratories Oo. pa yan. Pati yung mga Kaya- bakuna. Kaya lang po, siyempre, mas maraming tao na nangangailangan ng libre. So, mas mahaba po yung pila. Oh. Tsaga-tsaga na lang po. Ganun talaga eh. Wala eh. Hindi ko naman kasalanan kung walang pambayad. O di kung wala, ay aga-agahan nyo para mauna po kayo sa pila, mas Oo. maaga kayong mabigyan ng atensyon. Kahit naman po sa private, pipila pa rin po kayo. Mm. Kaya talagang ganun ang buhay, libre, yun na lang, ang pahirap sa atin yung pila. Libre naman yung lahat. Saka pag ano naman, ma'am ito rin naman lagi niyo pong iisipin. Pag emergency case na yan, hindi naman na kayo tatanggihan ng hospital. Oo. Yan ang lagi niyong iisip. Minsan kasi, sa sobra, naalala ko lang yung isang sa area po namin. Grabe na yung sitwasyon ng bata. Sobrang lala na, pinicturan nga sa akin. Nagkaroon siya ng allergy lang yun, ma'am. Tapos grabe na, namagana yung buong mukha, ganyan. Yung pinakita sa akin, ma'am, very late na. Talagang wala na, hindi na makagalaw yung bata, kawawa talaga. Hanggang sa, ang rason, wala nga daw pambayad. Yun, sabi ko nga, pwede nga, idala na, ipunta na sa ospital, magpatawag na ng ambulansya. Kasi hindi naman ano yan, hindi tatanggihan ng ospital yan. Kasi emergency case na yan. Hanggang sa, yun nga, dinala sa ospital, too late na, namatay yung bata, ma'am. Napag-usapan na rin lang po yan. As far as I know, lahat po, meron na pong mga ambulansya Yeah. na readily naghihintay po ng mga emergency. Kaya nga meron pong, kahit sa mga kalendaryo na ipinamimigay during Christmas, meron po silang mga hotline. Take note of it. Kung ano yung mga binibigay sa inyo ng hotline. Kasi anytime na kailangan nyo, kung hindi man kayo, pwede nyo isabihin sa kaibigan nyo, relative nyo na nangangailangan. Kagaya po nito, kung kailangan mo ng ambulansya, tumawag ka dun eh. Pupuntahan ka. Kasi kung sa US, kasi yung 911 napakadali. In 2 minutes, andyan na po. Hindi naman ganito dito sa atin kasi traffic. Kaya kailangan ng ambulansya para bigyan kayo ng priority. Yeah. Kaya available po na mayroon pong ambulansya sa bawat, di ko alam dito sa Taguig kung bawat sektor o bawat barangay o Alam ko, ma'am, meron yan. Talagang kinakailangan yan. Hindi pwedeng wala kapag Kasi per barangay po yan, alam kasi ko. highly populated po ang itong Metro Manila. So dapat, as far as I know, merong ambulansya. Kaya makikita niyo po yung mga patient transport vehicle na nagdadaan. May kanya-kanya po yan. Kaya kung kailangan, tumawag kayo. Kaya lang po kasi, you don't care of taking those hotlines. Yun. Dapat nandyan, kung nakalagay sa ref nyo, idikit nyo, o sa pitakan nyo, kung saan kayo tatawag ng tulong. Kagaya nitong, medyo nawala tayo sa main topic. Kagaya po ng allergy. Napakabilis po niyan. Yung anaphylactoid reaction, anytime pwede kang mamatay. Depende pa rin po sa
sa tao, lalo na po sa bata. Kaya ako, kagaya yung nangyari na kay Ma'am, Tama. diba? Yung Oo. bang yung sasabi nga natin, ma'am, kumbaga, wag talagang manghihinayang, lalong-lalo na kung kaya pa naman eh, di ba? Kung Bata yan tumagal eh. eh. Oo, tumagal yun, ma'am, ng ng mga ilang buwan. Ay, Grabe, ma'am. Oo, kaya sabi ko, sayang, kayang-kaya pa naman sana. Kaso lang, nagkaroon kasi sila ng isip na kapag pupunta sa ospital, magbabayad sila. So, as in talagang totoo naman talagang walang-wala sila. Pero yun nga yung sinasabi namin, ini-educate po namin kayo, na kahit walang-wala po kayo, i-accept pa rin po kayo, i-accept lalong-lalo na pag kayo. public po yan at emergency case po yan. Oo, So, alam nyo, meron akong ikukwento during my internship many decades ago. Dumating sa ospital ang anak ng isang dentista. Pinainom niya ng antibiotic, patay na. uy, Ayun. Yung dentista, binunutan niya ng ang ipin, yung kanyang anak, binigyan niya ng antibiotic. After 30 minutes, nahirapang huminga, hindi na nakarating sa ospital. Ganon po yung anaphylactoid oo. reaction. Ganon siya. Depende rin kasi sa tao. Yeah. Kaya nga po sa ospital, even in a hospital setting, kasi tutubuhin mo yung mga nahirapang huminga, tinutusok na lang ng ballpen yan. Direct yan, tinutusok na para may labasan ng hangin. Hangin. Ganun yun. Kaya, kung mayroon po, yung mga allergy, don't take it, parang, mawawala din yan. Mas maganda, makita po sila ng doktor para, anong mas gusto nyo? Andyan yung rashes for a week, a month, kaysa naman madaling mawala. Kasi kung nakakain kayo talaga ng ayaw ng inyong buong sistema, it will linger for a while, hindi po kaagad nawawala. Or it may even get worse pag Yeah. hindi nyo po binigyan ng atensyon. Yun. Kaya mahalaga mga kapatid, alamin ang mga hotlines sa kanilang mga barangay, Oo. cities. Pasalamat nga tayo dito sa Apo Bay eh. Kinakalat nila yan eh. Talaga. Opo ma'am, sa mga sa harap Oo. niya diyan kay Natis. Kaya kapag may emergency, may nakalagpaskil ng mga ng mga numbers, hotlines ng mga ambulance, police, yung security office nila, yan. So, maganda yung ganong klaseng aware yan. Minsan kasi, hindi natin pinapansin yan. Ano ba yung mga hotline na yan? Don't ignore it. Those numbers are important in cases of emergencies. Oo. Kasi minsan may sunog na. Sino tatawagin? Oo. Kaya Isa naman kumuha ka ng timba, tumawag ka na lang. tumawag ka na muna. O kaya may nahimatay, may Oo. nasagasaan. Hindi mo alam ang gagawin mo. Yun, Wala tumawag ka tayong na. hinintay natin yung Alright. Paalala lang po yun mga kapatid. Paalala po para po sa inyo. Sige po. Sige. Don't give your child plain water. In children with gastroenteritis, water isn't absorbed well and won't adequately replace lost electrolytes. Okay? Avoid giving your child apple juice for rehydration. It can make diarrhea worse. Hindi ko na kailangan i-explain pang maigi po nito, di ba? So, sabi, don't give your child plain water. Yeah. Again, ano ba yung plain water? Siyempre, yung galing sa pero plain, siguradong malinis po ito. Hindi lamang po yung tubig ang malinis, pati yung lalagyan ay malinis. Okay? Kasi pwedeng malinis yung tubig, pero hindi naman malinis yung lalagyan. Dumapo na ang langaw doon. Hindi na po siya. Naging contaminated na po yung tubig. Okay? Get your child back to a normal diet once hydrated. Once your child is rehydrated, introduce him or her to his or her normal diet. This might include toast. Toast ha? Ako meron. Yogurt, lalo na. Fruits and vegetables. Kung wala po kayo lahat nito, lugaw na lang. Okay? Yun. Lagyan nyo na rin ng Egg. yung itlog.
Or basta hindi po yung fatty. Di ba napag-usapan na natin kanina na hindi dapat mamantika kasi mas matagal siyang i-digest ng ating bothered stomach. Kaya paunti-unti, may tinapay, toast mo lang. Huwag mo nang lagyan ng kung ano-ano. Kung all the more, kung meron po kayong yogurt, mas mabuti. Fruits, pipiliin pa rin po. And vegetables. Again, paunti-unti lamang po. Unless yung anak nyo ay picky, hindi kakain ng fruits and vegetables niyan. Di ba? Yung nanay nga, ayaw niya. Yun. Anak pa. Lalo na, yung tatay din. Wala Ayaw yung din. tatay. Ay, di wala. Kasi nga po, wala po sa grocery nyo yan, wala rin kayong ipiprepare Sayang. para sa anak nyo po. Okay? Avoid certain foods. Don't give your child sugary. Okay? Yun, Sugary tama. foods. Such as ice cream, sodas, and candy. Kasama na po si chocolates and cakes. Yeah. Naalala ko yung nagkaroon Kasama na si si milk tea. Nagkaalala ko si Simeon, ma'am, yung nagkaroon siya ng ganyan. Yan ang paalala ng doktor. Huwag matatamis. Bawal ang matatamis kasi lalong matitrigger. Mati-trigger. Kaya, Kaya lang kasi yung mga kaisipan, lalo na yung mga matatanda, bibigyan pa rin niya, gusto mong candy, gaganon yun, para kumain. Pero, noong panahon, bakit ba? Mirinda o orange ba yon at saka crackers? yan. Royal. Royal, saka Skyflakes. Royal, through orange at saka meron yun yung sikat. Hanggang ngayon, sikat naman eh. Mirinda? Hindi, yung crackers. Royal. Skyflakes. Skyflakes. Oo. Oo. Yan talaga. Yung isa Skyflakes kasi hindi siya, although it's salty, kasama na yung salt doon, hindi siya mamantika at walang palaman. Pero yung Skyflakes po ngayon, marami na ring may palaman. Oo, yung Kaya chocolate pinipilit kong i-recall yung pangalan niya kasi siyempre, nag-metaphor o nag-evolve na rin si Skyflakes. Oo nga, Mas no? matanda pa sa amin ni Ma'am Julie to. Nag-evolve na rin po siya. Si Skyflakes, iba't ibang flavor yung palaman. Kaya dito sabi niya, don't give your child sugary foods. Kasama na siya. So, huwag niyong bigyan si baby ng Skyflakes na may palaman. Yeah. Ibig sabihin namin, as much as possible, kasi nga tinawag nating bland, huwag muna. Sabi, this can make diarrhea worse. Baka ibabalik nyo rin. Yun. Ayun, of course, naku po, mga spoiler, gusto mo ng milk tea, anak? Yan. Ay, Totoo patay yan, ma'am. tayo. Ganyan talaga mangyayari dyan eh. Oo. Oo. Kasi minsan, yun nga, dun siya kakain eh. Dun siya, siyempre, yung bland diet nga naman, alam nga naman, walang latoy-latoy yung pagkain na yun. Pero pag pinakain mo nung ganyan, yung mga salty, tapos ice cream, talagang kakain. Ay, bata pa man din yan. Oh. Minsan, talaga, spoiled na. Sino ba naman mahihirapan? Sino bang babalik yung diarrhea? Kaya sabihin niya, hindi nawawala yung pagtatae. Talagang ganun. Sige. Ma'am, may tanong dito, maganda masagot natin ito. Sabi dito ni Ma'am Juanita Aquario, yung Gatorade or Pocari, advisable po ba na ipainom sa bata kapag nagtatae, Dok? Ayan na. Yung Gatorade kasi may caffeine yun. So, hindi naman, I have nothing against these commercialized drinks. Pero, siguro sa matanda, matolerate niya po yun. Pero yung mga bata, ay hindi po advisable ang Gatorade at saka si Pocari. Alam niyo yung Pocari, electrolytes with citric acid. Hindi po pambata yun. Pangmatanda yun. So, wag niyong bigyan yun. Kung ma'am, kung matanda pa kaya pwede. pa eh. Kahit na mga young adult, pwede. Pero sa mga bata, lalo na yung mga toddlers, that's not recommendable. That's not recommended for us medical doctors, even you as your pediatrician, these bottled drinks are not recommended. Saka pa, ma'am
ano nga avoid sugary eh. Ay, Oo. ano yun, yan tamis nun, ma'am eh. Kaya nga po, sabi ko, bumili na kayo nung readily available dyan. Complete na po Yun, yun. tama. Kaysa, bakit maghahanap pa kayo ng Pocari at saka Gatorade? Pag chinek ninyo yung, eto lang mga kapatid, para at least maengganyo kayong inumin yung Oresol na yon or yung solution na yon, tignan ninyo yung content laban dun kay Pocari. Ay, grabe, ang layo po. Layo. Ang layo ng content. Yung They are- potassium content, naku, layo. They are claiming na complete electrolyte preparation, but Pocari is not intended for rehydration. Yun, tama. Iniinom lang ng mga atleta yan, pang replenish lang. They are not yet dehydrated. Pinibigay na yan sa mga hindi dehydrated. Yun. Naintindihan niyo po ako? Tama. Oh. So, they are not recommended for rehydration purposes. Siguro, pag nag-ano po kayo, yan, nag-sports, yan, inom kayo. Pero hindi rin pa sa bata, not recommended din sa bata talaga yun eh. Oh, ito ma'am, maganda yung tinatanong ni Ma'am Blessy. Yakult daw ma'am, pwede daw po ba? Yakult? Yakult is more on probiotics, pero matamis din yan. Sugary siya. Mm-mm. So, it's not recommended. Siguro ma'am, pag nagre-recover na. Pagka nagre-recover Pwede na, na. again, dahan-dahan lang. Yung Yakult kasi, di ba, matamis. Oo. Tikman po ninyo. Tamis po Matamis yun eh. siya, kaya we don't recommend even for pregnant women kasi mataas po yung sugar content niya. Even yogurt, tingnan nyo, mataas pa rin yung sugar content po niya. So, may tanong din si Sir Cesar, yung Oresol ba pwede? Opo, pwede. Pwede yung Oresol. Yun ang maganda. Opo. Oh, basta pag nagdudumi po or nagyaganyan, nagtatae, mas maganda po mga kapatid ay Oresol, yung oral solution po. Yan. Kasi yung formula, andun po yung tamang, ano ba to, yung titration of Yeah. each electrolyte. Yung Yakult naman po, mas maganda po yan, ipainom nyo yung Yakult kaysa yung soft drinks kung wala po silang problema. Yun. Diba? Huwag nyo nang i-introduce yung mga soft drinks kasi hahanapin po nila. Yeah. Kaya yung kung may Yakult po kayo, not for rehydration, mas maganda pa yun ang painom nyo na. Tama. Sabi po ni Ma'am Juanita, marami daw kasi siyang stock na ganun, ma'am. Uy, dito na lang, ma'am. Ibigay nyo na lang po sa amin po dito. Dito na lang po, Ma'am Juanita. Umiinom din po kami paminsan-minsan. Oo. Pero hindi po for rehydration po yan. Yeah. So at least, ma'am, ay Sabi ni natulungan Ma'am namin. Linda nga, mahal din po Gatorade at Pocari. Totoo yun. naman po. Oh, magkano lang yung yung sachet ng ng Oo. Oresol? Naku po. Baka magulat kayo kung magkano lang yun. Mga Kaya 10 naman, piso lang yata. tumataas din ang presyo ng mga yan kasi dahil sa commercial, yung marketing po nila, Siyempre. naging popular na sila, tinaasan din po nila. Si Piolo Pascual ba naman yung umiinom eh. Oo. Ewan ko na lang, hindi magmahal yan. Magmahal yan. Mahal din ang May abs binayad. pa yung umiinom. Oo, Di ba? mahal din ang binayad sa, ano ba to, nag-endorse. Ayan. Last na pala yun, ma'am. Last na. Last Okay, na pala salamat yun. naman. Natapos din natin yung natapos gastroenteritis. Ay, meron pa mga katanungan dito. Sagutin na po natin bago tayo magtapos. Dok, ilang pirasong Yakult ang pwede sa bata sa isang araw? Asan mo yan? Ayun po, yun o. May Ma'am Maria Fe Villegas. Yan. Ito po ba, Ma'am Maria Fe, ay meron po ba siyang sakit? Or normal days lang po ba? Yan. Ganito lang po. Ilang pirasong Yakult ang pwede sa bata sa isang araw? Ang Yakult po kasi, enough na po yung isa para sa kanya. Sige, kung bastante po kayo ng Yakult, 3 times a day lang po yan. Pero dapat hindi lang yun ang iinumin niya. Oh. Pero isa-isa lamang po. Isa lang po yan. Pero kasi nga sa taas ng sugar content niya, siguro pwede umagat hapon, okay lang. Baka mamaya, magdidependa lang po yung anak niyo ng puro Yakult na lang. Yayaman si Yakult. Oo, totoo yan.
Alright, so walang malaking Yakult eh. Ganun lang yung Oo. ano, yung maliit lang kasi Although, marami ng kalaban si Yakult. Di nyo Oo lang nga. alam na pareho lang po sila ng pareho lamang po sila ng laman. Yung flavor lamang po ang pinag-iba. Pero kung kami mga doktor, titignan po namin kung ilang probiotics ang laman. Yun, Oh, maganda kasi yun. dapat nakalagay po doon. Although ang Yakult hindi niya inilalagay. Oh, kasi Yakult is considered a probiotic, kaya lang po, sugary po siya. So hindi namin nire-recommend para sa Totoo yan. medical field. Pero kung- meron din naman mga kapatid, yung talagang probiotic na ano ma'am. meron. Meron talaga yun ha. Meron na po silang kaya Oo. magkaiba rin po yung lasa. Mm. Pero alam niyo po ba yung ng probiotics na yan, billions po. Mm. Tapos yung iba nga trillions po yung laman. Lalo na sa mga kilalang mamahaling bilihan ng mga vitamins and minerals. Alam niyo na po yung kung saan yon. Meron po sila ng mga ganyan. Yeah. So kung ang habol nyo lang din naman po talaga ay yung ganyan, mas maganda na yung bili kayong ganun. Oo. Oo. Pero kung marami nga silang Yakult, Baka nga naman nagbebenta sila ng Yakult. Oo. Yan. And anyway, so dito na nagtatapos mga kapatid yung ating talakayin patungkol sa gastroenteritis. Salamat sa mga nagtanong ha. At least nalinaw po natin yan, natulungan po natin yan. Baka kasi yung iba ay tanong din nila yan. Oo, kasi madalas yan eh. Lalo na yung tanong na Gatorade kanina ni Ma'am Juanita Aquario. Magandang katanungan po yun kasi madalas at kaugalian ng ginagawa yan. Oo. Yan. Kaya salamat po sa Panginoon sa mga nagtanong. Ay, may sinasabi pa dito. Delight po ang katapat ng Yakult. Pwede din po ba ang delight sa bata? Thank you po. Nako, ayun na. Di ba? Logic May branded lang. na dito. Meron ng, lugi tayo nito Oo nga. Kasi, sabi ko nga, hindi lang po yan, ang katapat niyan, marami. Marami pa po. Marami po. So, pag bumili po kayo sa mga groceries, magkakatabi po sila. Magkakaiba lamang po sila sa presyo at saka laman. Yun. Pwede na rin po yan sa bata, lalong pwede po sa amin. Yan, tama, tama. Kaya ang titignan nyo po mga kapatid, kung inom po kayo ng gano'n, yan, mga ganyan, Delight, Yakult, totoo yung sinabi ni Doc Eugene, yung content na lamang po. Kung baka yung Delight, mas mataas yung sugar. O kalain mo, pag tininom mo, tinungga mo yun ng isang may malaki pa naman nun. So, Oo, meron man pag-inom. titignan natin. Meron sinabi dyan. Doc Eugene, ano po ba pwede ko inumin gamot? Kasi po kapag kahit kakatapos ko lang po kumain, gutom pa rin po ako. May problema po kayo. May problema kayo, hindi na po gastroenteritis. Kakatapos lang kumain pero gutom pa rin, no? Kasi ayaw nung nai-irritate yung stomach po niya. Kaya bibigyan po kayo ng gamot bago kayo kumain. Meron pong iniinom 30 minutes before taking in food at saka after. Kung magsimba po kayo sa linggo, mag-usap po tayo. Ayun, lapit po kayo kay Doc Eugene. Ayan. Kalahin mo may ganun pala, no? Oo. Yung kakakain lang, baka nilalabas agad. Hindi naman sinabi. Baka naman po, may kasamang sama ng loob. o baka Kaya po hindi po pakiramdam nyo ay gutom pa rin po kayo. O kaya yung ulam, baka hindi na satisfied yung ulam. Hindi Baka nyo gusto. siya, diabetic. Kaya nga po, marami. Oo, Kaya marami. kailangan Kay- mag-usap tayo. Kasi mahabang kwentuhan po yan. May history taking po yan. Baka may alaga. Yan. Maraming Isa pa pong yun. dahilan. Ano ang dahilan? Bakit pagkalapat ng pagkain ay hindi ka na Satisfied. hindi ka nabubusog or satiation po yan Hindi ka pa rin po nabubusog. Baka naman po, isa pang dahilan po yan, yung madali ang kain. In 2 minutes, tapos na. So, hindi mo na-enjoy yung food. Kaya, Ma'am Fe, usap tayo. Kasi mahaba itong kwentuhan po natin. Baka umabot tayo ng Baptist lunch, Ma'am Fe. Pagalitan tayo. Mabawasan tayo ng PF. Ay,
Well, anyway, so again, thank you po, thank you po. Ayan, tulad nga daw, si Ardon po yan, kakain pa lang, gutom pa rin. Ay, Iba yun kay Ardon. Ardon, pahingi, Ardon. Ha? Para mabusog ka, mamigay ka. Ha? Parang may kilala akong binanggit ni Pastor yan eh. Parang si Joel yata eh. Yung habang kumakain, gutom na siya. Oh. Habang kumakain siya, iniisip niya na kung anong ulam mamaya. Mga ganun. Ay, hindi ka nga mabubusog. Ano kayang ulam mamaya, no? O matindi yung mga ganong klaseng tao. And anyway, so again, thank you so much. Marami po salamat sa mga nagtanong at prayerfully nasagot po namin ng inyo pong mga katanungan. Salamat at natapos din yung ating talakayin patungkol dito sa tinatalakay na gastroenteritis. So again, yung sinabi ni Doc Eugene kanina, nakakalungkot eh, may mga nagtatanong pa rin. No? Yun, Kalahin mo, Doc, nagtatay ako, anong gagawin ko? Eh, parang ang sarap, i-replay mo yung i-replay mo yung IP. Subaybayan mo. Parang it's a failure on my part of all the long discussions. Wala po kayong Kalahin mo, natutunan. nabot tayo ng 4 weeks dito sa gastroenteritis na to, mga kapatid. Pero Nakakalungkot. bigla na lang may magtatanong na ganyan. Akalain mo, paulit-ulit na umiere every Thursday. Anyway, so ano lang kung kayo man ay may kakilala, ito na lang po yung lagi po namin sinasabi. Be a blessing. No? Para at least, sabi doon sa sa IP, ganito ang gawin mo. Pag ayaw sumunod, balikan mo kami. Pumunta natin at para makausap natin. Okay? So again, thank you so much. Bago tayo magtapos, hayaan ko muna makabati aking speaker and also co-host for this morning. Sige po, Doc Eugene. Muli ako mismo ay nagpapasalamat ulit for the privilege and opportunity to discuss Amen. gastroenteritis. At sana nga po kayo ay hindi nagtatae habang nakikinig. Meron po akong kakaibang gastroenteritis pero totally different po sa stomach flu. Kaya ito is very common. Dahil very common, dapat alam natin, mas alam na natin kasi common na sa buhay natin. Amen. May mga practical measures para hindi po tayo magkaroon po nito. Dapat matuto tayo dahil malamang halos lahat tayo nakaranas na nito. O, di ba? So, meron na tayong basihan o natutunan sa mga nakaraang o kung meron po kayo. Iyon lamang po at maraming salamat po ulit. Yun, thank you so much, Doc Eugene. Doc Julie. Maraming salamat at natapos na po ang teleserye at nawa ay sa darating na Thursday ay Panibagong topic na naman. panibagong topic na. Oo. Oo. Kaya lang, palagi ko lang na dito iba po ang may alam. Yan, tama. Kaya manood-nood din kayo pag may time. Yun. Oo. Wala naman pong bayad to. Sige na, manood kayo. Baka may suggested topic po kayo, mga kapatid. Comment nyo po dyan at least matalakay po namin para po sa inyo. Thank you so much, Doc Julie. At muli ay sana kami po ay naging blessing po sa inyo na tinalakay namin ito. And then sa mga susunod po ay mag-open po tayo ng panibagong topic. Bagong teleserye na naman yun, mga kapatid. Kaya let's all enjoy the program. Let's matuto tayo sa lahat po ng mga tinatalakay natin dito. Mamaya, i-air na po yung The Baptist Lunch. Keep tuning in. Maganda po yung mga tinatalakay dyan, lalong-lalo na sa mga young people po natin. Kaya mas maganda makapag-tune in po kayo dyan sa ating The Baptist Lunch. Kaya, huwag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.